7 Jerseys sa panahon ng 7 Jerseys. Kung maalala natin yung illustration niya na yung isang tangkay ng isang mais. Pag umuusbong yon, yung unang tangkay ay nalalantana and then umuusbong ulit ng panibago hanggang sa marating niya ang pinakatugtog nito. At hindi dun tumigil, nagpatuloy pa rin. So yan ang cycle of life. So yan ang pang cycle, mga kapatid, ng ating so ang mensahe, mga kapatid, ay nagpapatuloy, hindi po siya naging stagnant na tulad ng isang tubig sa isang tinatawag ni Brother Branham na broken cistern. Na yung broken cistern na yan, pag hindi po naging stagnant, marami pong mga kiti-kiti dyan, maraming mga mikrobo dyan. Pero pag flowing, mga kapatid, ang mensahe natin ay ito, nag-flowing, mga kapatid, sariwang-sariwa, kaya mga kapatid, yung mga kiti-kiti dyan nawawala. Yeah, this is a place, mga kapatid. Nandito tayo ngayon sa flowing, isang bukal, amen, na umaapaw. Naglilibig ang Panginoon, sabi nga, we have one revelation but much information, mga kapatid, na tayo dito natin ini-enjoy ang mensahe, mga kapatid. So God bless you, Brother Pastor Jones. Amen. Na marami tayong maraming mga insight na kanyang nabanggit. So kailangan ng perfect restoration, yeah. Amen. Ang tamang mensahe sa ating kapanahunan, right message. Amen. Amen po rin ang Panginoon. So tuloy-tuloy na po tayo, Brother Pastor Mark. God bless you. Amen. Praise the Lord. Shalom, Brad. Amen. Yeah. Magandang umaga sa inyo lahat. Amen. At alam ko na sabi nga ni Pastor Jones, laging pag tumayo, laging kinakabahan. Amen. Kasi word of God ang pinag-uusapan. Praise the Lord. Kaya ang nagalak dahil yung mga old-timer, nakita-kita mo. God bless you all. Amen. Praise the Lord. At Kuya Jel, Sister Jo, amen. Nangalak mo ko na mamit ko kayong mamit. Amen. Praise the Lord. At magbigay lang ko ng word of encouragement, mga isa. At alam ko na kailangan natin ang salita ng ating Panginoon. Men shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. So, bago ako magbisa, kailangan muna basa muna tayo sa scripture. Kailangan kasi natin yun. Salita ng ating Panginoon. Amen. At lahat tayo tatayo. Sabi niya dito sa Ephesians 3, verse 17, that Christ may dwell in your heart. Kailangan kasi si Kristo at manaan sa ating puso. By faith, faith cometh by hearing. By faith, paano nagsisimula ang faith mo kung hindi ka nakikinig? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God, that ye be being rooted and grounded in love. Gathering of souls rooted and faith. God bless. You may be seated. Amen. Diyos tawag para sa salita. Amen. Now, hindi rin ako gumawa ng mensahe na kung sana ang alam ko ay magkita-kita and then awit. Buti pa yung Boy Scout talagang handa. Pero sundalo ng Kristo mas laging handa. Praise the Lord. Nasaan na ito? Okay. Minsan pa, palakpakan natin natin Panginoon. Gusto mo na
ang Word of God kailangan ng masalo natin. Para pag uwi natin ay masaya tayo dahil may Kristo sa ating gusto. Kakain tayo. Now, sabi ng prophet, recognizing your day in his message. And sabi niya rito, Moses, he recognized his day. Kaya mahalaga sa atin na ma-recognize natin yung ating panahon. Dahil kung hindi mo ma-recognize, baka yung faith mo, may ilapat mo sa sa Ephesians. Baka nilagay mo doon sa Thyatira, Pergamos. Kaya sabi ni Brother Branham, recognizing your day and his message. Kasi merong mensahe sa uling kapanahunan, spiritual food in due season. Kapag ibinigay ng Lord yung spiritual food in due season, huwag ka na maghanap ng iba. Kung panahon ng mangga, huwag ka maghanap ng panahon ng pakwan. Kasi yun na mensahe sa ating panahon. And Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Moses recognized his day and his calling. Na-recognize niya yung kanya magtawag. Kaya kapag recognize niyo yung panahon, recognize niyo kung kayo'y tinatawag ng ating Panginoon. Amen? Do you hear the calling of God? God is calling for you. Hindi siya napunta rito para sa katabi mo. Pumunta ang Lord dito para sa iyo. Hindi para sa katabi mo. Ang Lord bumaba siya. Meron siyang purpose. Tinawag ka niya. At kailangan ganapin mo yung purpose kung bakit ka narito sa huling kapanahonan. Itong huling panahon, sabi ni Brother Branham, ito yung pinaka-the best na panahon. Kung, sabi ni Brother Branham, kung panahon, kung saan ako gustong panahon ilagay ng Lord, itong panahon ito. Dahil ito yung pinaka-glorious day sa lahat ng kapanahunan. Kaya mahalaga na ma-recognize mo dahil yung pananampalataya mo ay ilalapad mo sa huling kapanahunan din. Dahil yung faith na yun ay magkakaroon ng rapturing faith. When he saw the promised Word of God, nakita niya yung promised Word of God for that day, vindicated. Yung mensahe ni binigay ng Lord ngayon, vindikado. Vindikado ng ating Panginoon. He knew, then he realized what he was and he was to do by the promised word for that day. Na-recognize niyo yung sarili na siya pala yung bride sa kanyang kapanahon. If the bride know her position, one day, the rapture will come in your heart. So he didn't feel what anybody said. Kaya hindi na siya natakot. Si Moses, hindi na siya natakot sa mga tao. King Pharaoh, kung ano man na nandyan, Pilato, hindi siya natakot sa kanyang daladalang mensahe. Dahil sure siya, certain siya sa kanyang mensahe. Every priest and every Pharaoh, everything, every authority disagree with him, but he recognized when he saw the promised light. Nakita niya yung mensahe sa kanyang kapanahunan, kaya hindi na siya natakot. Kahit ilan ang maiwan sa akin, hindi na siya takot. Kailangan lang ma-recognize mo yung panahon mo sa oras na ito para ikaw ay magpapatuloy sa gawain ng ating Panginoon. Amen? Now, sabi niya rito, you and I
are living in the closing of the ages. Tayo na raw ay nandun na sa closing of the ages. Pagtatapos, completion, tapos na ang 7 years ages. Matatapos na. Itong panahon natin, kunting panahon na lang, kunting lingkod na lang. Kunting tiyaga na lang. You and I are living at the closing age. We live at the most important time in human history. Nandito na tayo sa pinaka-importanting panahon. Human history. This exciting day are not to quit. Itong exciting day, sabi niya, hindi na ito panahon para ikaw mag-quit. Hindi na ito panahon para ikaw sumuko. You reach the point of no turning back. Narating nyo na yun. Kaya hindi na panahon ito para ikaw ay mag-quit. Not time to throw our hands. Hindi panahon ito para itaas natin ang kamay, para sumuko sa kaaway. This is time to work. Sabi ng prophet, hindi ito panahon para sumuko. This is his time to work. Work your own salvation. Kailangan trabuhin mo yung, kung gusto mo maligtas, kailangan magtrabaho ka. Work your own salvation. At sabi ko nga, ang pastor, hindi kayang dalhin doon sa langit. Hanggang sementeryo lang siya. Hanggang doon lang siya. Kaya kanyang ihatid. Pero doon, sa harapan ng Lord, face to face kayo. Pagharap sa ating Panginoon. Kaya it's time to work. Redeeming the time because time is evil. Napaka-evil itong panahon ito. Grabe ang panahon ng pagdaraya ng Diablo. Kaya kapag hindi ka mag-iingat sa panahon ito, madadaya ka. Dahil sa panahon ito, the same message, the same prophet, the same quotation. Bumibigkas ang kaaway. Nasusulat, sabi ni Jesus Christ, nasusulat din. It's so close to end. At salamat na lang, sabi ng prophet, binigyan tayo ng kapahayagan to discern between genuine and wrong. Dumating sa atin yung Holy Spirit para makita natin yung tama at mali. At marami ngayon na message believer, hindi na niya alam kung anong tama at mali. Hindi na alam kung paano mag-judge. Amen? This is time to work while the Bible says we must work while it's still day. Habang bukas pa yung arko, pwede bang pumasok? Salvation is free. Binayaran na ng Lord. Yung babasahin natin, ang gawin mo na lang, umakyat sa ark. Kailangan meron ka rin gagawin, umakyat sa ark, umupo doon. Dahil kapag dumating yung time ng evening, because we must work while it's still day, because the night is coming. Night is coming. Madilim na itong panahon natin. Hindi literal na kadiliman, kundi spiritual na kadiliman. When no man can work, kasi pag tapos na, wala na mag-work. It's too late for you. So habang may pagkakataon,
likod tayo sa ating Panginoon. Kailangan, sabi niya rito, ayusin natin yung relationship natin sa ating Panginoon. Ito ang mahalaga relationship natin sa ating Panginoon. The condition of our soul. And if you are not ready, you had better get ready. You must stay ready all the time. Stay ready all the time. Gusto ng Bible na sana dumating ang Lord na madatnan tayo na gumagawa sa kanyang ubasan. Kaya lang ang diablo ay marami siyang ginagawa para isturbuhin ang nobya ng ating Panginoon. Kaya sabi pa niya rito, God keep His word. Now, keep your eyes on this church. Sabi ni Brother Branham, now keep your eyes on this church. The devil is putting out his propaganda. The devil is putting his propaganda. Ang dami lang yung propaganda ang diablo. Ang dami yung i-offer sa iyo. Nag-o-offer siya, pupunta sa iyo. Ganito ang gagawin mo, mag-suit ka ng ganito. Propaganda yan eh. Ang dami niyang propaganda. Kasi ang babae, pag nagbihis, matagal. Ang tagal magbihis. Pero pag lalaki ang nagbihis, tapos na yan. Paikot-ikot pa yan sa salamin kung ano ang tinitignan niya. Magaling sa sightseeing. Church, woman, babae. At dahil sa kanyang propaganda, minsan kinakagat natin. And that propaganda is not with the scripture. It's to confuse the mind of the people. Ganda, yung quotation ng prophet. Ako, nag-steal ako sa mensahe ng prophet. And you stay with the word of God. Sabi ng prophet, stay with that word. Huwag ang lalagpas. Huwag mo dadagdagan. Huwag mong babawasan. Kapag dinagdagan mo yung mensahe and we are trying to reflect the message in the wrong way. Kapag dinagdagan mo na ang mensahe, you reflect the message in the wrong way. And we despise one another because we don't agree upon certain things. And we go out and accuse each other and claim to be a Christian. No matter what you say, sabi ni Brother Branham. If you say, I am a Christian. Praise the Lord! Amen. Last quotation mga kapatid, meron pa kasi alas 12 na. Ang church, sabi ni Brother Branham, kailangan ibalik. Kasi nawala eh. Restoration. Sabi niya sa faithful Abraham, the church is so far. Kung ikukumpara mo sa noong panahon, sabi ni Brother, the church is so far away from this place. Ang layo ng milya-milya na. Yung layo ng mga believer ngayon. It's need to be back, to be sons of God again.
Kailangan makabalik kayo sa mensahe. Makabalik kayo sa Word. To be sons of God again. God is waiting for you, for us. Lahat tayo, sama ko. God is waiting for the church to get back in that place again. And I hope that gets so deep, at gusto ko na maging malalim kayo, maging rooted and grounded to the Word of God. Dahil kung grounded ka, rooted ka, dumating man ang pagsubok, dumating man ang mga trials, still. And I hope that gets so deep that you never wiggle out of it. Gusto ko na maging malalim kayo sa salita para hindi kayo mag-wiggle. Gumigewang. Kasi nakita ng prophet, maraming gumigewang. Sa dalawa, tatlo. Buti lang sumigay ang prophet, stay in line. Stay in line. You never wiggle out of it. So, kailangan higpitan natin. Kung maluwag yung tornilyo, kung may maluwag na tornilyo, kailangan higpitan. Para yung sasakyan, maganda yung takbo. God will have a church united one of this day. It's not far down the road. We will be one. Our purpose will be the one. Kasi ang Lord, parating na ang ating Panginoon. Jesus is coming very soon. Gusto niya matatnan tayo na naglilingkod sa Kanya. Amen. God bless you. Amen. God bless you, Pastor Mac. Amen. Napakayamang mensahe, kapatid, na ating narinig. Amen. Recognizing your day and its message. Amen. Kailangan ma-recognize natin. Amen. Ang mensahe sa ating panahon. Amen. So sabi nga kanina, kung panahon ng mangga, huwag mong hanapin ang panahon ng nilog ngayon dahil wala. Parang gano'n. So ngayon yata ang panahon natin ngayon ay panahon ng mga maaasim. Yeah? Maaasim na prutas. Amen, ha? Amen. So, panahon ngayon ng mga prutas na punong-puno ng vitamina na vitamin C. Why? Kasi maraming mga nagkakasipon ngayon. Di ba? So marunong ang Diyos. Marunong ang Panginoon, di ba? Yung panahon ng ay mga sipunin ubo, nandyan nagbubunga ang mga kalamansi, ang mga orange, lahat ng maaasim para sa atin. Para sa ating panlaban, pangkumbat natin. Ganon din po ang mensahe. Napapanahon din lagi ang mensahe. Laging may pangkumbat ang Diyos, mga kapatid. Amen. And ito yung panahon natin, mga kapatid, na lagi, mga kapatid, ay binibigay sa atin ng Panginoon na mayroon po tayong pangkumbat sa lahat ng mga trials darating sa buhay natin. Nandiyan lagi ang Panginoon, nagbibigay lagi ng mensahe ang Diyos sa bawat panahon. Amen. So recognizing your day and its message. Sabi din kanina, recognize your calling. Sabi din kanina ni Pastor Mac. So kailangan ma-recognize mo rin kung ano ang calling mo. Amen? Kung calling mo ay musician, sige, gawin mo. Yeah? Kung calling mo ang sabi nga kahit saan ka man, kahit sabihin mong hinilit ka lang sa bahagi ng katawan, mahalaga ka. Basta gagampanan mo ang calling mo, masaya ka na maglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Yung pag-support mo sa pastor mo, yan. Kailangan ma-recognize mo talaga ang calling mo, kapatid. Para mailapat tayo sa tama. Amen. Hindi pwedeng hahawakan mo ang bass sa keyboard ka pala.
So magkakaroon ng hindi po maganda yung kalalabasan. So ganun din po sa ating mensahe, kapatid, ganun din po ang mensahe na ating pinagpipiyasahan ngayong umaga, kapatid. So tuloy-tuloy na po tayo, kapatid, at ang muling tagapagsalita po natin, ang ating kapatid from New Zealand. Amen. Namiss po natin sila almost 25 years. Ngayon ulit ay nagkita-kita tayo, kapatid. So masaya kami na makapiling natin sila ngayon. Sister Jo, maraming mga memories, sabi ko nga kanina, marami tayo mga magagandang good memories na nangyari. So but then, mga kapatid, nandyan pa rin ang Panginoon na patuloy na nagpapalakas sa atin. Amen. At patuloy tayong, sabi nga, nagpapatuloy tayo. Hindi tayo nag-stop, Pastor Mac. Nagpapatuloy tayo. Amen. Hallelujah. So, hindi ko na po patatagalin at tinatawagan ko na po si Pastor Jess sa preaching of the word. God bless po. Amen. Mamaya na po ko iiyak. I just want to call first my wife to greet everyone. Then I can deliver the word. Sister Jocelyn. Praise God, mga kapatid. Sobrang miss ko kayo lahat. Kung pwede lang, yakapin ko kayong lahat. At para maramdaman ninyo kung gaano namin kayo kamiss. Alam nyo ba na, yan, sisimulan ko lang umiyak. Alam nyo ba na bago kami sumakay ng domestic flight, nagbukas ako, magsasara na ako ng kwarto namin, nilagay ko yung padlock. Nag-wish ako ng little prayer. Sabi ko, Lord, thank you, pinupil mo yung dreams namin na ganito. Talagang na-struck ako na talagang damang-dama ko yung Lord na inano niya yung puso ko. Napaiyak ako. Kinlose ko yung eyes ko. Sabi ko, Lord, thank you so much. Na hindi ko in-expect na makakarating kami pa ng ganito after 25 years. Imagine that, mga kapatid, noon si Jonathan lang. Ngayon meron na kaming si Dean, meron pa kaming si Tio. At kumbaga yung mga anak ko para kung itinatype ng mga kapanahunan namin sa Panginoon. Dahil noon si Jonathan, talagang alam nyo na masyado tayong legalista. Dikon dito, dikon doon, no, don't do that. Jocelyn, yung anak mo tumatakbo sa likod. Hindi ko makakalimutan yun dahil naging nanay rin ako ng bata. At parang yung panahon na yun, we are growing. Talagang sa salita ng Panginoon, we're learning, we're growing. Marami tayong natutunan. At hindi ko pwedeng sabihin na yung nakaraan ay mali. Because all things work together for good. Lagi niyong tatandaan yan, mga kapatid. At kung meron mang mga pagkakamali kang nadaanan at nangyari, hindi ibig sabihin na ginusto mo yun. Dahil lahat ng bagay, sabi nga sa Biblia, walang bago sa mata ng Diyos na nangyari dito sa lupa. Dahil lahat ng yan ay pauna na niyang nakita. Kaya, hindi natin pwedeng sabihin, kasi mali yun noon eh. Ngayon ganito eh. Kaya kami, nung nandun na kami sa New Zealand, si Bin naman ang aming anak, nagsisimula. Ben is a very gentle boy. Medyo crying baby siya. Lagi siyang nakaklingi sa akin. So, siya yung bata na pag sinabi mo, kasi sa New Zealand ko, so kung tayo ay mga legalista dito, mas grabe sila doon. Dahil wala kang makikitang batang tumatakbo. Lahat nakaupo. Wala rin kumakain sa loob ng church na bata.
Kaya yung si Bin, natuto yan, upo ka lang dyan. Bibigyan ko siya ng libro, dyan ka lang. Kaya nung dinala ko, dumating yung panahon na nagbakasyon kami dito, kila Pastor Fidel noon, na-invite kami, kasama namin si Brother Vita, nagtataka sila, Sister Jocelyn, anong pinakain mo sa anak mo? Bakit nakikip mong nakaupo lang dyan? Sabi ko, siguro na-culturize na kami ng New Zealand dahil ganun nga. Lahat sila nakaupo, wala kang makikitang tumatakbo. Pagtayo nila ng mga adults, tatayo na rin yung mga bata. So, we saw that, yun na rin yung panahon na grabe kaming lumago ng gusto sa message. At grabe mga mensaheng naririnig namin. Dahil alam niyo na, nag-sit kami under sa ministry ni Brother Vita. And Brother Vita is a typology. At talagang grabe siyang mag-lay out ng message. Kung sasabihin natin message, talagang from end to end. Lahat ng revelation, ministry to mystery. Oh my God. From Genesis to Revelation. Lahat may katapat yan. At meron ding versikulo up to now. So, ganun kami na-grounded masyado sa Panginoon doon. At natuwa ako dahil nung umalis kami dito nung sa Pilipinas, aaminin ko, sugatan kami para kaming ibon na nabalian ng pakpak. And we need healing. But at that time, nagpapasalamat ako sa mga messages sa lahat ng mga natutunan namin sa Panginoon. Pero minsan, hindi lang yun ang kailangan natin eh. We are still eating rice and we are still stepping on this earth. Kailangan din mapunan yung human side natin. Hindi lang puro spiritual. Dahil pag masyadong legalista na, tapos sugatan ka pa, ang hirap. Laging nakukultivate yung sugat, imbis gumagaling, lalong lumalala. Umuupo ka pero para bang kinakausap mo yung nagmi-minister sa utak mo. Oh, sinasabi mo yan kasi hindi ka nakaranas, hindi mo naramdaman, hindi sa'yo nangyari. What if you are in their shoes? Be a human. Ikaw ang sumot ng sapatos nila. Tignan natin kung ganyan din kaya ang maramdaman ninyo at masabi ninyo pag kayo na mismo ang nakatayo doon sa sapatos nila. Always remember mga kapatid, hindi lang tayo spiritual na tao, may human side pa rin tayo. Dahil wala pa tayong pakpak. At sinabi rin ng Panginoon na kung anong ginawa mong list sa aking mga anak, kung ginawa mo para sa akin. Kung mamimili ka lang ng babatiin mo at tutulungan mo, I think that is not fair. Dahil doon ko naramdaman na tinanggap kami nila Brother Mita, alam nilang sugatan kami. Tinanggap nila kami, open arms and open hearted. And until now, they are our very, very best friend. Sila pa nga naghatid sa amin sa domestic flight namin puntang Auckland. So, yung true friends, yung true relationship, kaya nga tuwan-tawa ko din eh, sanctuary of unconditional love. Kasi nadama ko yan sa puso ko, naranasan ko. Hindi makakaila sa inyo, makaka-relate kayo kung anong pinagdaanan namin. At yung naramdaman ko noon, dahil sa unconditional love, nakabangon ako. Pero kung walang nagbigay sa amin ng unconditional love, sa totoo lang mga kapatid, this is the first time na bibitawan ko to. But I'm not saying na sinasabi ko to para saktan ko kayo o para mang-pinpoint ng kung sino man tao. Yung panahon na kailangan namin ng someone to back us up para tulungan kami tumayo dahil
talagang gumugulapay kami. Maraming nagsasabi, kasi yan eh, ganito ganyan eh, kala namin yan si little brother Parnell eh. Alam nyo ba, hindi nakakatulog, ang sakit. Kaya sabi ko, nung tumungtong ako ng New Zealand, I will forget Philippines, i-erase ko yan sa aking memory. Dahil ganun ka-painful yung naramdaman ko nun. And I'm just being true sa inyong mga kapatid. Pero sabi nga, time will heal. At sinabi rin ng Panginoon na pag nagbigay siya ng pagsubok sa iyo, hindi niya ibibigay sa iyo yan na hindi mo kakayanin. So dumaan kami sa panahon na gano'n. Nakabangon kami unti-unti hanggang sa makatayo kami sa aming sariling mga paa uli. At nanganak ako muli, si Theophany. Ang pangalan ng bunso namin ay Theophany. Second year college na siya sa Canterbury University. Pagdating kay Theo, siya naman ang anak namin na very outspoken. No, I'm not gonna wear that. No, I'm not going there. No, I'm not eating that. Very outspoken siya. Talagang sasabihin niya yung hindi niya gusto. Very truthful. Direct talaga. At doon ko nakita na, sabi ko nga kay Sister Rose Badamita, kung titignan ko yung tatlo kong anak, parang doon ko nakita yung buhay namin sa Panginoon. Now, doon ko naramdaman na hindi natin pwedeng kimkimin yung nasa loob natin eh. Sabi nga ni Brother Jer, magsalita ka but learn to harness your emotion. Kasi mahirap yung nagsasalita ka na manunumpat ka. Magsalita ka, pero in a good spirit. Yun. At lagi namin sinasabi sa mga Kristiyanong namimit namin doon at naging ka-fellowship din namin mga Pilipino. We never put a period on our belief. Kasi pag nag-put ka na ng period, yun na yung may stagnant ka na. Kasi laging may unfolding ang Lord. Kasi buhay siya eh. Kaya lagi siyang bukal. May bumubukas talaga. So, doon namin naramdaman na huwag mong sabihin yung mga baptist na tao na yan, lahat sila lang na impyerno. No. Huwag mong sabihin yun dahil there is still a truth person there. Amen. At meron silang own way. Matandaan niyo yung sinabi ni Brother Branham kay Brother Colin, ang ama mo para lang dyan sa panahon na yan. Kaya hayaan mo na siya. So, kung ang Diyos nire-respect niya ang bawat mga tao, we need to put also that in our heart. Amen. Mamahalin natin ang tao hindi dahil sa kung sino siya. Mayaman yan. Kahit liber yan. Kaya talagang espesyal pagka dumating sa church yan. Bigyan ng upuan. Bigyan ng upuan. Pero pag mahirap na, sige lang, okay lang. Okay lang yan dyan, sis. Dyan, Brad. Okay yun. But no, mga kapatid. Kasi hindi natin alam yung puso nila. Naalala ko si Jonathan, lumaki siya sa Christian church. Pinanganak ko siya, Kristiyano na kami. Alam niyo bang dumating siya sa point na sinabi niya, hindi ko sinabi sa inyo, Mami, na dalhin niyo ako sa pagiging Kristiyano. Hindi ko sinabi sa inyo na kailangan ako lagi umating ng church. Sabi ko sa kanya, anak, walang apo ang Diyos, tandaan mo. Oo, hindi namin kasalanan na pinanganak ka sa buhay namin Kristiyano na. Pero tandaan mo, hindi kami ang magliligtas sa iyo. You need to have your own relationship with God. Hindi ako, hindi ang daddy mo. Kahit nagpiplits pa ang daddy mo, kahit pastor pa siya, kahit si Badamita, kahit sinong Poncio Pilato, they cannot take you with the Lord. Only you and God knows that. Kaya alam niyo mga kapatid, nagpabaptize siya.
when he turns 21 years old. Kasi naintindihan ka niya. Kasi sabi ko, kung magpapabaptize ka lang para lang sama-sama, grupo ng baptize, sama ako dyan, sama ako. Yun, mga young people kasi sasama ako. No. Sabi ko sa kanya, you need to have a relationship with God. Personal. Dahil kami ng daddy mo, na-meet namin ng Lord face to face. Kaya kami sumurrender sa Lord at nag-serve sa Kanya. No matter what, kahit anong nangyari sa buhay namin, I will not blame the Lord because God has a purpose in everything. At doon niya naintindihan. Kaya sabi ko sa kanya, ganun kayo lahat, pinapalaki ko. Hindi ko pinipilit sa inyo na huwag kang magsuot niyan, huwag kang magganito, huwag kang pumunta dyan. No. Because especially in New Zealand, they are all individual people there. Ang very independent sila. Hindi mo pwede silang sakalin na ito ang utos ng daddy mo, ito ang utos ko. Pag sinabi ko, umupo ka dyan, umupo ka dyan. No, you can't do that. They have their own mind, they have their own emotion. Kaya, you have to treat them like an adult also. Ako lagi akong nagsasabi sa amin ng pros and cons. Kaming mag-asawa sa mga anak namin. Okay. Pag ginawa mo yan, tignan mo kung ano mangyayari sa'yo. Kaya dumating si Ben ng, yung alam niya na yung stage ng teenager, sabi niya, siguro mami, daddy, kung hindi kayo naging magulang ko, siguro andun din ako kasama ng mga barkada ko umiinom. Even Theo. So, hindi mo kailangang ipilit. Just be natural. Kasi tayong mga magulang, hindi naman tayo perfecto. Marami rin tayong pagkukulang, marami rin tayong pagkakamali. At sometimes, yung mga panganay natin, silang pinagpa-practicean natin. Katulad kay Jonathan, kami mag-asawa, sabi namin, pasensya ka na anak, kasi ikaw ang panganay. Wala kami magagawa, pareho wala pa kami alam talaga nun. So lahat mga do's and don'ts. So ngayon, kaya mas better na yung mga nasa huli. Kasi natuto na eh. So, mga kapatid, masayang masaya ko na binalik kami ng Panginoon dito na punong-puno ng pag-ibig yung puso namin. Hinil na kami ng Panginoon at napalitan lahat ng unconditional love. I really love that thing. Dahil kung walang unconditional love, siguro wala na kami dito at hindi na kami nagpatuloy sa Panginoon. Pero dahil sa sinabi ng Lord na minahal niya kami, hindi lang dahil sa kaya namin ibigay sa Kanya at kaya namin gawin. Kung hindi mo pa ginagawa na ng Diyos sa'yo para matulungan ka niya. So, hindi siya hard God. Maunawain siya, pero hindi rin siya konsentidor. At huwag mong i-abuse. Alam ko pa, tatawarin ako ng Panginoon pag ginawa ko to. Sunod na linggo, alam ko patatawarin. That's different. May mga pangyayari na nagkakamali ka, pero hindi mo sinasadya. Pero iba yung pagkakamaling sinasadya mo na. That's not right. So maraming salamat mga kapatid at nakasama namin kayong magpuri at maglingkod sa Panginoon. Alam niyo, very happy ako na makita ko kayo lahat. Lalo na yung mga original na nung umalis kami, yung mga mukha ng mga original na nandito. Oh my God. Talagang gusto kong umiyak talaga. Kaya minsan, pasensyahan na ako kasi minsan hindi ko napipigilan kahit lalaki niyayakap ko kasi sa tuwa ko. So, although alam ko, so, that is godly love. Hindi ibig sabihin yan na iba. Pero talagang, I just miss you all and I love you all. Nawa, pagpalain tayo ng Panginoon ngayon. And thank you so much sa pagtanggap ninyo sa amin. We love you all. God bless.
Thank you, darling. Salamat sa heartfelt message na pinagkaloob mo sa ating mga friends in the Lord. Shalom, peace be with you all. Greetings from New Zealand, Pastor Mita, Sister Rose. Pinaparating nila ang kanilang pagmamahal sa inyo. Sabi nila, lagi nila kayong naiisip. Kayo ay laging nasa puso nila. So please give our love and hugs to our all-time friends in Urdaneta City, Pangasinan. At ganon din ang mga Filipinong kapatiran, pinaparating nila ang kanilang pagmamahal. Sila po ay kasalukuyan nagpipray sa oras na ito para sa gawain sa ating reunion. I would like to acknowledge the ministry here, Brother Brandy, for hosting our reunion, our gathering. Alam kong time and effort, money, uyat ang inyong nilagay hanggang kagabi para may daos at may accommodate kaming lahat dito. So palakpakan natin ang mga nag-host sa atin. God bless you. Thank you so much sa mga musicians na nagbibigay ng kanilang puso habang tinutugtugan ng Panginoon at ina-assist ang mga choir o mga nagbigay ng special songs. God bless these young ones. At sa ating mga pastors, I am so happy to see these brothers na wow, I'm so happy